Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Foolish Virgins sa Bible. Pumasok ba sila sa langit? So, alam nyo yung sabi ni Jesus Christ ng parable ng 10 virgins. Ibig sabihin, sila ang mga believers, born-again Christians. At na-accept nila si Jesus Christ as ang Panginoon at tagapagligtas nila. At meron silang personal relationship kay Jesus Christ. Yung 5 matalinong virgins, Christians, meron silang, besides personal relationship, nagsisisi sila parati. Na-increase nila ang faith nila araw-araw. Paano? Nakinig sila sa kalooban ng Diyos sa araw-araw nilang gawain at they obeyed. They obeyed every day. So, kung sabihin sa iyo ni Holy Spirit, pumunta ka sa itong place, okay? Magtiwala ka. Don't worry about anything. Just, I will provide. Just go. And nagawa mo yun. At when merong pagsubok na daan ka, nag-pray ka, at God provided yung solution na increase ang faith mo. Diba? So, yun ang importante. At nagawa nila ang kalooban ng Diyos araw-araw. Hindi ang kalooban nila. So, that's why matalinong Kristiyano sila. Pumasok sila sa langit when sabi ni Jesus Christ, andito na ako, halika na, uwi na tayo. Meron na akong party para sa inyo, handa. Tagal-tagal ko nang na-prepare to para sa inyo. Halika na, uwi na tayo. You know? So, yun ang 5 wise virgins. Okay? Ngayon, bakit yung mga 5 hindi matalino ng Kristiyano, sabi o Jesus Christ, hindi kita kilala. Tapos, hindi sila pumasok sa wedding banquet. Anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin, hindi sila pumasok sa langit. Okay, explain ko. Una, ito mga 5 hindi matalinong Kristiyano, hindi nila na-increase ang faith nila or kulang. Paano? Kasi nakita nila, parati silang focus sa ibang bagay, ibang tao. Naiinggit sila, like, ay, kailangan ko maging disiplinado na fasting, prayer. Pero yung mga kaibigan ko, mga tao, party lang, enjoy life. Especially now sa Pilipinas, right? Hindi nang enjoy ng buhay. Pero yung mga madaming couples, they're getting married, right? Or gusto lang makaanak, right? To have children. And kita mo, ang dami, na-increase ng madaming buntis sa Pilipinas and all around the world. Pero kasi nasa Pilipinas ako, ang dami ko nakikitang buntis ng babae than ever before. Parang as if hindi mahirap ang buhay. No? Pero hindi nila alam na darating ang mas mahirap ng buhay when dumating si Jesus Christ at kunin niya ang mga believers na nagsisisi sa lahat ng kasalanan nila at nagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. So, spiritually blinded and lazy ang mga believers ng hindi matalinong Kristiyano na iwan dito sa mundo when na-rapture. And hindi sila nagsisisi sa kasalanan nila. Or sabihin nila, ay, gano'n naman meron naman bukas. Paano kung bukas dumating na si Jesus Christ? Or mamaya, wala ka ng time mag-repent sa kasalanan mo.
Hindi nila na-take advantage ang opportunity of grace and mercy of God to repent. Kasi focus sila sa worldly enjoyment. Nakinig sila sa mga kaibigan at pamilya nila or social media rather than pray. Pray to God. Lord, buksan mo ang mata ko, isip ko, tenga ko, at puso ko para malaman ko ang kalooban mo, yung mga warnings mo. Totoo ba to nangyayari? Darating ka na? Malapit ka ng darating? Kasi kung sabihin ni Jesus Christ, oo, anong gagawin mo? Magsisisi ka na talaga? Sana, piliin mo yun. Magsisi ka, seryoso ka sa mensahe ni Father God sa atin. Isang araw, natanong ko talaga yung importanteng tanong kay Father God. Anong mangyayari sa mga 5 foolish Kristiyano na iwan dito sa mundo? And nabigay niya sa akin that yung sino man na maiwan dito, believers at unbelievers, 100% makukuha nila ang mark of the beast sa ulo or sa kamay nila. Forever na sila sa impyerno. Kasama nila si Satan and yung mga demonyo. So kung maiwan ka dito sa mundo when tapos na yung rapture, wala ka ng time or chance magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Hindi, doesn't matter kung Kristiyano ko, pastor ka, na missionary ka, na nag-preach ka, lahat ng katotohanan, pero hindi mo nagawa ang homework mo on time. Dito ka, maiwan ka dito sa mundo, and hell on earth when tapos na yung rapture. Akala mo, mas mahirap tong mundo natin, buhay natin. Merong mga gera, earthquake, patayan. Wala pa to. Wala pa to. Kulang yan. Ganito lang ang problema. Pero kung maiwan ka dito, talagang sabog ang mundo. Makikita mo ang daming demonyong lalabasan dito. So, sana magising kayo dito sa katotohanan that malapit na dumating si Jesus Christ sa mundo natin. Ready ba tayo? Kilala ba niya tayo? Kasi kung hindi kilala niya tayo, maiiwan tayo dito. Lahat ng nagawa natin para kay Jesus Christ, Father God at Holy Spirit, baliwala. Lahat ng good works natin, wala. Kasi hindi natin nagawa ang homework natin on time. Hindi ibig sabihin, nagawa mo yung homework mo. Dapat merong on time. Kasi our time is running out. Ang daming mga tao, Pilipino, pa-easy-easy. Bukas na yan. Paano kung bukas dumating na si Jesus Christ? Or mamaya, postpone mo. Huwag mo i-postpone ang repentance. At gawin mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo alam kung darating siya or ikaw mamatay mamaya. Dapat ready ka. At dapat nagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Para kilala ka ni Jesus Christ, pumasok ka sa langit. Endure to the end. That's what Jesus Christ sabi niya sa atin, di ba? Alam niya, mahirap ang panahon na natin na yun. Pero kung we endure till the end, mahal natin siya, pakita natin, hindi nang sa salita, gawain. Transformation sa isip at puso natin. So, this is the end of the video. Please share this
para mas madaming mga Pilipino malaman ang katotohanan at magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Katulad ko, alam ko mahirap at times. At there's times na paulit-ulit yung kasalanan mo, di ba? Pero, importante, you learn from it and wag mo ulitin ulit. Mag-pray ka kay Jesus Christ, Lord, turuan mo ako, bakit na ulit-ulit? Tapos, gawin mo yung teaching niya sa'yo. Teacher na atin siya eh. Right? Homework natin, burayin ang kasalanan natin through obedience sa kalooban ng Diyos. Hindi nang ibig sabihin that sabi natin, si Jesus Christ ang Panginoon natin, tagapagligtas, save na tayo. Papasok na tayo sa langit. Hindi. Kasi di ba sabi Jesus Christ, magsisi kayo para pumasok kayo sa langit. Yun ang unang salita niya, preaching niya. Importante, magsisi sa lahat ng kasalanan natin. Okay? So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.